Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liragat. Ito po ang aking daily devotion. Ngayong October 12, saan nagmula ang kaluluwa? Traducianism na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. Ang Bible verse po yung araw ay galing sa Psalm chapter 51 verse 5. Sabi po ay, "Behold, I was shapen in iniquity, and in sin did my mother conceive me." Alam niyo ba na madalas nating marinig ang tanong na saan nga ba nagmumula ang kaluluwa ng tao? At sa ating pagnilay-nilay ngayong araw, pag-uusapan natin ang konsepto ng traducianism. Ito yung paniniwala na ang kaluluwa ng tao kasama ng kanyang katawan ay nagmumula sa kanyang mga magulang sa mismong sandali ng paglihi. Ibig sabihin, hindi lamang ang ating katawan ang minamana natin sa ating mga magulang, kundi pati na rin ang ating kaluluwa. Ayon sa paniniwalang ito, ang pagkatao natin, katawan at kaluluwa ay dumadaan sa ordinaryong proseso ng paglikha sa pamamagitan ng ating mga magulang na nagsimula pa kay Adan. Kaya nga raw, lahat tayo ay nagmamana ng makasalanang kalikasan dahil si Adan mismo ay nagkasala. Tulad ng sinasabi sa Romans chapter 5 verse 12, "Wherefore as by one man sin entered into the world, and death by sin, and so death passed upon all men, for that all have sinned." Kaya kung isipin natin, ito ang nagpapaliwanag kung bakit kahit bagong silang pa lang ang isang bata, may likas na makasalanan na tayong kalikasan. Hindi dahil gumawa siya ng kasalanan, kundi dahil ito ay minana natin mula kay Adan. Ang first teaching is, the human soul came from human parents. Ibig sabihin, hindi lang katawan ang binibigay ng ating mga magulang sa atin, kundi pati na rin ang kaluluwa. Ang ating buong pagkatao ay bunga ng kanilang pagsasama, at dahil doon, naging bahagi tayo ng lahi ni Adan. At pangalawa, humans inherited Adam's sinful nature. Ito ang dahilan kung bakit sinasabi ni David sa Psalm chapter 51 verse 5, "In sin did my mother conceive me." Hindi ibig sabihin na ang pagbuo sa kanya ay kasalanan, kundi pinapakita lamang niya na mula pa sa sinapupunan, dala na natin ang likas na kasalanan. Kaya minsan napapaisip tayo, bakit ba madali sa atin ang magkasala? Ang sagot dito ay, dahil ito ay nasa ating nature, pinanganak tayong makasalanan. At ang last, humans need Christ to become a new creation. Ito ang pinakamahalagang bahagi dahil nga minana natin ang makasalanang kalikasan, tanging si Kristo lamang ang daan upang tayo ay maging bagong nilalang. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 5 verse 17, "Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new." Kaya mga kapatid, kahit likas tayong makasalanan, may pag-asa pa rin, at iyon ay kaligtasan at pagbabago kay Kristo. Yun lamang po.